Magandang araw sa ating lahat. Ito, may ginawa tayo isang lumang radyo. Ang problema ay ang kanyang potentiometer na kung tawagin natin, kadalasan tawag natin dito ay volume control. Yun po ang ayusin natin ngayon. Pinuksan natin ang radyo. Ito yung ating nakita. Amplifier. Ito yung kanyang amplifier circuit. So, ginawan na pala ito ng sariling amplifier. Malamang yung naging issue nito nung una ay nawala yung original na amplifier circuit nito. Kaya pinalitan ng bagong amplifier circuit. So, ito natanggal na natin ang potentiometer o yung volume control. At ito yung ipapalit natin. Hindi siya bago. Ito ay second hand lang. O kung tawagin natin ay bunot lang sa ibang amplifier circuit. So, dito ipakita ko sa inyo yung pagtesting ng ganitong pyesa o nitong potentiometer. So, gagamit tayo ng digital multimeter. Iset lang natin siya sa resistance. Tapos, ang test prod ay ilalagay natin doon sa terminals, sa magkabilang terminal. So, sa magkabilang dulo ng terminals, ayan, meron tayong nasukat na 52K. So, meron pang resistance ang potentiometer na ito. Ngayon, itesting natin kung gumagana pa ba yung kanyang function bilang variable resistor. So, dito pinipihit ko yung test prod ay nilagay ko sa gitna na terminal at saka yung isa namang test prod ay doon sa gilid. Papansin ninyo, nagbabago po yung resistance habang pinipihit ko ang potentiometer knob. So, ayan. So, ibig sabihin po niyan ay okay pa itong potentiometer kasi na-adjust pa yung kanyang resistance habang pinipihit natin. So, ayan, yan yung pinakamababa na resistance. Tapos, pihitin natin siya ulit. Mapapansin ninyo, tumataas yung resistance. Ulitin ko, pag ganyan yung makita natin sa digital multimeter, pag magtesting tayo ng potentiometer, so ibig sabihin, ang potentiometer na iyan ay okay pa. Dito ay naikabit na yung potentiometer sa circuit board pero hindi pa yan nakahinang. So, ang gagawin natin dito ay hihinangin natin ito. So, i-focus ko lang. Tapos, kung titingnan ninyo, sadyang napakanipis ng PCB track. So, sa paghinang nito ay huwag masyadong tatagalan yung paglagay ng soldering iron doon sa PCB track o doon sa area na paghihinangan. Pag matunaw at saka dumikit na yung terminal doon sa PCB track sa pamagitan ng soldering lead, yan po ay okay na. So, ganyan lang po ang paghinang ng potentiometer dito sa circuit board. Tapos, ibinalik natin yung wires na nakakonekta doon sa potentiometer. Bago natin i-reassemble at i-final testing, ipakita ko lang sa inyo yung connection ng speakers papunta doon sa amplifier. So, kung titingnan natin dito, ang speakers ay naka-connection sa series. Ayan. Naka-series connection po siya doon sa amplifier. Kasi ang impedance ng speaker ay 3.2 ohms lang. So, pag iparallel natin yan, masisira yung amplifier. Okay? So, kaya ang solusyon ay ikinonekta yung speakers ng series para pag nag-add tayo ng 3.2 plus 3.2, yan po ay nasa 6.4 ohms. So, at least, hindi masisira yung
amplifier circuit. Kaya ganun yung connection niya. So dito ay tinetesting natin pansamantala yung radio o yung potentiometer na ikinabit natin. Papansin ninyo, okay na po siya. Pag pinahihinaan yung volume, yan po ay humihina naman. Pag pinapalakasan yung volume, yan naman po ay lumalakas yung tunog. So, ang sunod natin na gagawin dito ay i-final setup at i-testing natin. So, ito na po na reassemble na po natin ang radio. Bale, maghanap tayo dito ng magandang station. Ayan. So, hindi pa na-tune in ng mabuti. So, ayan. So, dito mapapansin natin na okay na yung tunog ng radio. Bale, yung ginawa natin ay nagpalit lang po tayo dito ng potentiometer. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking video tutorial. Hanggang sa muli, maraming salamat po.